Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat nga niya mo itong i-knowledge no ang itong missionary to speaker gani this earlier this morning, missionary Richard Zimba, kauban na to sa atong afternoon service. Okay, welcome to afternoon service. Ganina lingaw kini siya sa Young People's Program. So, bilin lang mo sa pagtindog. Wala di atong Pastor Garong, Pastor Paul, na sila sa Bayugan. Attend sa anniversary sa itong mission, Pastor Wesley Kalunsag. Then ugma is ang ilahang conference, missions conference. So, tuwa sila dito karon kauban ni Ma'am Bibing. O salamat ko sa pribiliyo, yang gihatag nga maka-adala sa mensahe karon. So, pabilin sa pagtindog, dito magdugay. Matthew chapter 28, verse 11 to 15. Okay ra ba? Madunggan akong tingog. Okay na. Kaya itong dunganon sa pagbasa. Ready, read. Now, and they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priest all the things that were done. And when they were assembled with the elders, he had taken counsel. They gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night, and sold him away while we slept. And if this come to the governor's ear, persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Kaya magpray ta, Ginoo, salamat kayo sa imong kaayo. Salamat sa kusog nga nakabalik mi Ginoo karong hapon. Pray may ikaw mag-bless sa palord imong pulong. Ikaw ang Ginoo magapanalangin, magalihok Lord, sa the Holy Spirit magalihok sa mong taliwala karon. Gamita ko Ginoo nga wali imong mensahe Ginoo mapaabot sa mga Kristohanon nga niya di karon masabtan na mo ug kamo Ginoo ma-apply Lord sa mong tagsa-tag sa kinabuhi. Kinitanan nam gitugyan Jesus name, amen. Okay, kinsay updated sa atong government karon? Government ba nahitabo sa Pilipinas? Okay, kinsay tigtanaw sa mga balita? Okay. So kamusta naglagot mo no? Kinsay naglagot sa tuang sa kadautan ba sa tuong gobyerno karon? Kinsay galagot? Nasuko ba? Grabe ka corrupt, no? Grabe ka dautan. Okay? O kani ako niundang na kog tanaw, no, niundang na kog maglagot ko no madaot ato ang kuan ba man ang ako na lang ding idol na sa pagampo. Og imong tan-aon sige ko hunauna nakainomdom ko ani nga passage Matthew chapter 28 usahay man gud ba sa maingon tag Matthew 28 atong mainumduman. Go ye therefore and teach all nations. So napay nindot nga story diha kumuatras ka. Nagisgot ni siya sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Ug unsay gibuhat sa unang panahon, unsay gibuhat sa yawa. Unsay ilang gibuhat sa una ba? Mo na atong nabasa karon. Ang tinuod nga storya si Kristo ilang gilansang, si Jesus Christ ilang gilansang dayon namatay, dayon gilubong. After 3 days mo na yung naitabo. O kabalot sa story nga nabanhaw siya, naabtan nilang Mary dito, wala na ang lawas, wala na dito sa gilubngan. O balot sa tinuod nga story. Ug mo ni atong text kaya gibasa karon mo ni gibuhat sa yawa. So kana diing di ba? Familiar mo no? Sa atong nakita. Nga na din na sa una no? Nga na pamaagi sa yawa. So atong isgutan karon how Satan still works today.
how Satan still works today. Atong nabasa, no, ang soldiers sa diyang ilang nakita, nawala man to si Jesus Christ nga gilubong diri. Pero kabalo sila unsay nahitabo. Kay sila mismo kabalo sila nga dili ni marol sa ang bato ba nga gitabon, wala sila kabalo sila nga milagro ra gyud na nga may tabo to siya. So they knew, but instead of telling the truth, they were paid to lie. Diba? Unsay ilang gihimo. Mo na ipagtrabaho sa Yawa hangtod karon. He wants to cover the truth with lies. Kung imo ning buhat, imo ning tanawon magisuna, sumpay yan Naabi diri ang gospel. Di ba? Naadiri ang gospel, ang truth. Nga maunta ni maghatag og kaluwasan sa mga sa tanan. Okay? Pero mo ni labi na sa mga Hudiyo, mo ni ilang gituhan ug ato nang mabasa sa verse 15. The Jews until this day, mo na ilang nasabtan nga wa man ni nahitabo nga naman gisugdan sila og bakak. Amen. Okay, I hope nakakuha to sa story. So, how Satan still works today? Number one, ito magdugay, Satan works through deception. Pagpangilad, master gigining Yawa mangilad. Unsay tinuod iyang tabunan sa mga bakak gani. Genesis chapter 3 verse 4 sa dihang pinakaunang na record nga sala sa tao. Unsay ang gibuhat ang kamaturan iyahang pulihan og bakak. Mga creative questions. Og tuod man nailad gyud din taon ang tao. Nailad ang tao. Ano man John 8:44 memorize na. Ye are of your father the devil. Gitawag ang Yawa og amahan sa tanang bakakon. Ano man siya ang author sa pagpamakak. O na iyang trabaho. So sa atong kaluwasan sa gospel, nga pinaka-importante kaayo nga masabtan sa mga tao, nakahimo siya sa tabo na pinaagi sa bakak. So daghay na ilad walang daghan kay mga tao, mga religions nang gawa sa kalibutan nga nag-preach sa wrong nga pamaagi sa kaluwasan. Church, kita kamalutas kamaturan. Amen? O kung dili na magbantay, dili lang kay sa truth, magisgot kag about sa kaluwasan, kung dili mga tinuod nga mga gipangsulti diri sa Bible, nagtuo ba ta nga tanang gisulti diri sa Bible, tanang principles ba gitudlo sa Bible, tinuod na siya. Kinsa may mutuod diri. Tinuod gyud na sa tanan. Ug dili lang kay sa kaluwasan, apil ang mga kamatuoran diri sa kay hope nga dili mo magsigtambi no. Kay para makapaminaw ta. Gusto sa Yawa nga ang truth di ninyo madunggan. So ilaron mo diya nga mas bibo ang fellowship kaysa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? So I hope nga maminaw da. O sige lang, maumara ta, no? Posible truth na gusto mapaabot sa inyo karon, pero musulti ang Yawa, dili na importante. Okay? So, salamda. Today, maura gyapon ang pagtrabaho sa Yawa. Akong balikon, dili lang kay sa mensahe sa kaluwasan, ang kamatuoran sa salvation, kundi apil ang mga prinsipyo nga mauntay gusto sa Ginoo nga atong i-apply sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Giilad ta. Kana bitong ilad, kana bang wa gyud ka kabalo nga mao day nay tinuod. Then mao imong gituuhan, di ba? Kay ngon kag mao day na, sorry, wa gyud ko kabalo nga mao day na. Sumo na siya na ilad ka. Kay ato po nang isgutan unya unsa pay laing trabaho. Sumo na ang deception. Gipatuo ka og usa ka butang nga dili unta na mao ang daghan kayo mga unbelievers. Ipatuo sila og usa ka butang nga dili man na mao. O bisag kita akong balikon, may hisgot kag salvation humanata ana.
Pero how about sa other principles nga gisulti sa Bible like ato nang isgan deception sa unsa nga mga butang. So when truth changes lives, Satan attacks it with lies. Daghan tag nakatunan diri sa Bible ug iyahan ng devil's purpose, iyahan ng usbon. So Satan's lies continue in the church today. So kung wala na siya mahimo, kung ang truth mawali, natudlo, so ang iyang buhaton, iyahan ng usbon. His goal is to make the church lose its power, purity, and passion for the truth. Mo na trabaho siya. So ato lang nakita diri. Nga giunsa pag-usab, malabasa na to na sa text. Ug daghan garon. Gani mga Kristohanon, churches filled with listeners but not learners, fans but not followers of Christ. Ug mo nay kuyaw kaayo sa church nga daghay ka matuoran diri nga wala ta kabalo nga giilad ta siyawa ba mo lang ang uban nagtuo sila nga dili importante ang pagsimba. Nagtuo sila nga okay ra ning ngani nga kinabuhi. Madawat na ni sa Ginoo mo lang diri sa preaching, diri sa pulpit. Ginawali ginato, ginarigbyuk ginato nga dili na mao. Amen, apa mo? Kinasulti gina-preach gina nato. Nga nay mga butang nga ato gyud bahalag sakit pero ato lang kuan nga makamata mo nga sa ilad sa yawa. Amen. So man daghay Kristohanon, daghay mga giluwas sa Ginoo pero ang ilang kinabuhi mga church members ba? Nga di ka kasabot ngano man na posible na ilad sila siyawa. Nagtuo sila usa ka butang nga sakto ila para sa ila pero dili day. Okay. Deception in doctrine pinaka basic gini. Ang doktrina mo na gi paningkamutan siyawa mo na dagay nang gawas ron nga ay di man na ning sikat na pagbalik labi na tungod sa social media ug tungod sa mga conferences na ang usa ka church nga lahi na doktrina, for example the doctrine of outer darkness, Calvinism, mo na grabe karon mo na ning uyog sa mga Baptist churches. Deception in doctrine. Usahay ginausab na nila. Dagdagantag na ilhan nga mga churches or mga pastors nga nausab na ilahang mga baruganan mag-isgot kang doctrine. Posible na giilad sila siyawa. Same ra gihapon sa atong nabasa no nga ang yawa sa una pa na nangilad na siya. So deception in doctrine. Satan still works through deception in Christian success. Gisgot kag kinabuhi ba unsay basihanan sa usa ka nindot nga kinabuhi. Basta na kay kwarta, na kay sakyanan, nakahimo ka ani pasabot ana iyakas Ginoo. Apa mo? Tungod kay naa ka ani gibless ka sa Ginoo. Dagay nga na tungod kay nakahimo ka ani nga mga butang iyahan na sa Ginoo dili biya tanan. Deception in Christian success, mga prinsipyo nato sa atong kinabuhi. Okay, preachers replacing the message of the cross with positive motivation. Wrong na nga mga pagtudlo. Ayun, number 3, deception in Christian living. Sa pagkinabuhi, daghay mga Kristohanon nung giilad sila. Manang gahi kay ultimo pagpasimbag hapon, appeal sa discipleship, pagpabasa og Bible, pagtudlo og mga basic na sa Christian living, dili sila kahimo naman nailad sila sa yawa. Nagtuo sila og usa ka bakak nga okay nabi gina matingala bita kami mga pastors una-una man mi ano mo sa mga rason nga ang Kristohanon di man gyud siya kasabut ani.
Posible nabutahan na siya. Nagtuon na siya usa ka butang nga dili unta tinuod pero iyang gituon. Tagan ta mo example, nganong lisod man kay pasimbahon ang mga Kristiyanon. Posible nagtuon na siya nga okay ra man ang dili ka mosimba ug hapon okay ra man ang ingana. Posible giilad siya wa ba? Nga okay ra gyud na ilang kinabuhi nga walay simba-simba, okay ra ang kinabuhi way hatag-hatag, walay dili ka active sa mga ministries, dili ka share gasulti, bisag na kay opportunity kauban sa trabaho, kauban sa balay, dili ka witness, okay ra man ang ingana. Posible ba na mo na gituuhan sa mga Kristohanon karon. Deception in Christian living, appeal ang mga moral sa panadiha nga mga okay. Walang dili ta pailad siyawa, amen. Wala mo basa gyud tag Bible panahon sa simba, minaw gyud ta, magtuon gyud ta, na discipleship, Sunday school sa panadiha every opportunity or kahigayunan niya makapaminaw kas pulong siguro nga mawali ikatabang sa tong kinabuhi, maminaw ta ano man. Aron di ta mailad siyawa, amen. Apa mo? Okay pa ko? Okay. Si Matthew, atong nabasa, gusto niya i-erase unsay nahitabo dito sa lubnganan. Gusto siya i-erase unsay nahitabo. Ug mo na itrabaho siya aron gusto niya i-erase unsay mga tinuod. Okay, daghay maluwas. Wala sa church gusto niya pang ilaron ang mga members o mga wrong nga mga principles, wrong doctrines. Okay? So, parinda, see how Satan works today? Satan works through deception. The number 2, Satan works through corruption. Corruption. In verse 12, the priest, and when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. So na ay kwarta dayon ingna ha nga mo ni naitabo gikawat siya mga disipulo ang maong lawas. So ilang gitabunan nga wala na banhaw kay ug naay pagkabanhaw mao man ay magkumpleto sa nahitabo nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Mo nang gospel. Mo na atong i-preach ug tungod ana motuo da naay kaluwasan. Okay? So corruption. So una na ito makita corrupts the word. Nung sige corrupt niya the word. Some twist or silence the truth to please the crowd or unsa baka diha. Ang Bible mao gihapon, mao gihapoy trabaho sa yawa karon unsa gisulti sa Bible iyang tuison. Iyang i-corrupt mo nang magawas nga naay sayop sa Bible, naay sayop sa translation, dili na ni siya ingani. Mao ay trabaho sa yawa. Yan naman, once mag-doubt na ka unsa gisulti diri maglisod na matagtuo, matabunan na din ang truth. Di na din ta kasabot, di na din ta kabaluon sa ang kamaturan. Corrupt niya ang word. Gani bisag simple lang kayo. Nay magwali. Gamit ng ug ako gini na experience labi na sa youth department ingon nga gadala sa young people. Mangutana ko asa man mo gikan na nang anong ingani man mo. Dili ay ta magwali ta nay pastor ang pastor magwali naapod diya sa ubos. Sa maminaw napoy tigtuis diya tig-corrupt sa word ba. O pantay ta na. Yan ang posible kita biya na, di lang ta kabanday. Samto dili man tumaw. Di man tumaw. Di man tuwan. Di ba? Tapa mo? Kasi, okay ra. Sorry kay corrupts the word. Dili na mao. Yan ang uban gyud, pastors gyud, mga preachers. Number 2, corrupts the worker. Corrupt niya mga dili lang gikan sa pastor hantod
sa staff, devotional leaders, youth leaders, disciplers, tanan, diha man na magsugod. Ang yawa aga trabaho sa matag usa. Manudlo ta, musturya ta, og naningkamot ang yawa. Manaw say, asa man mo gikan na nagaprinsipyo? O manigitudlo sa amo ni dili man na mao. Tapa mo. So i-corrupt niya ang mga worker. Gani, kuyaw kayo, no? Kami mga preachers, mga pastors, mag-preach me. Ma-feel na mo kung trabaho siya, murag nabinag magwali ka, naay ma-mention or naay musugot mong gutag sa dili. Gani kami, bisag gatuon, may maigo misminsahe, kasabot man na. Okay, amo nang iklaro. Bisan tuod kami magwali, kami mo'y una maigo. Salamat na si Pastor Carl, na missionary na missionary na to, Pastor Richard Drumeric. O naapod siya diri karon. Kani mga magwali. Naay times nga kami magbasa, kami mismo mo'y una maigo sa mensahe. Mora po na among iwali. Ug usahay matintal mi nga dili na lang buhian na siya nga truth. Tungod kay maigo ra ba si Kwan, tighatag ra ba ni love gift nako? Ako ra ba ni siya ginatagan? Ki-invite ra ba ko ani? Migo ra ba may ani? Basig maigo siya sa mensahe, mo na trabaho siya. Mo lang ang truth dili mawali. Tapa mo? Naay times ngay nga na. Usahay bis kay gusto na mong okay. Sulti mo ni Bible, wala may intention mangigo, pero tungod kay successful ang yawa. Same ra gihapon nga pattern sa corruption. Di ba? So gatrabaho, galihok ang yawa. Walang daghay ma-offend. Sa una na ay mga okay, may experience na mo. No, tungod ana, nawala ang support, nawala ang guan, okay. Kaya nga naman ma-offend sa preaching, ma-offend sa truth. Naitabo po na sa ubang churches, na ubang members na, sige pastor, mawali ka ani, mawala gid mi dira. O imo ming ig-on, mawala. Mo nang daghay simbahan garon nga, puros na lang gid, naato ng puros na lang yun mga nindot, no? God is good, sabton rakas Ginoo. Ana na lang, di na mo preach og truth. Yan naman, nakalihok na, nakahimo na ang yawa sa pagkurap sa mga magwali, sa mga magtudlo. Bisag sa mga disciples, sa mga kuan, maglisod tagtudlo, nga naman, nakagamot ang korupsyon sa yawa. Okay? So malang bantayan at una, corrupts the word, corrupts the worker, then corrupts the world. Atog yun ang nasaksihan. Society is influenced by lies, greed, and ungodly gain. Ang kalibutan. Malang naay kay Satan works through corruption. And number 3, ito magdugay. Satan works through compromise. Anong corruption? Say, di ba? Tungod sa kakorrupt sa government, bisag na tay gustong buhaton, pero wala tay mahimo. Napa mo, kinsa may kaya niya nga usbon niya ng sistema sa Pilipinas. Di ba? Wala. Gani sila mismo. Naiuban niya, bisag gusto na muundang, gusto nang mutugan sa Tinoo, dili nila mahimo nga naman. Wala sila choice. Tungod na sa korupsyon. Nabayaran na manggod ka, madamay manggod ni. Pero kaning compromise yung igsunan, bisag kabalo na ka, nakay mahimo, pero wala lang gyapon ni maghimo. Imo na lang gipasagdan ba? Verse 15. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Ug dili kumutuo mga igsunan nga walay mga nakasabot ani.
Kay nagwali, kung mo naon, nagwali ba ang mga disciples, mo ni tinod na itabo. O ganong hantod karon, kung imong tanahon, nasan mo lang natay Jewish mission, kay sila mismo, dili mo to. O, I know nga, ang uban ani nakabalo sila. Pero wala lang nila gihimo, wala lang nila gihimo naman, mo naman ginaandan, mo naman ginasabtan. Ug mo na usa sa pamaagi gyapon sa yawa karon. Bisag kabalo na ta nga wrong na dili na maoy gisulti. Mo ni ang truth, wala lang gihapon na gihimo. Sagdi na lang na mao na magunay na andan. Ug mo na ako ingon nga ako'y nagdala sa youth department. Lisod kaayo kung naa ni siya nga espiritu ato ni siyang unsay tinuod mao gina siya. We preach against immorality, we preach against wrong kind of relationship, preach tag modesty, preach tag purity, usahay ko ito, grabe ka stricto. Na ni-compare din ta sa ani kini nga church, mas dako sila, mas daghan sila, dili naman gani sila stricto, ana. Og akong gikuan kung mo compromise ta, ato ning dalon sa atong church, unsa nga generation, ang magsunod. May lagbubalik ang Ginoo next year. Hapit na. Wa man ta kabalo. So ang next nga generation, unsa man nga mga ipadayon pa nila ang mga truths, mga principles diri sa Bible. Sa may ma-compromise, compromise the way. Many no longer follow the truth, but follow the way of comfort. Kung unsa na lay paraway samok nga sige na lang, tugutan na lang nato na sa church, tugutan na lang nako na sa kong anak, okay na lang na ano man harong walay samok. Compromise. Mo na ginahimo sa yawa. Ako by the grace of God akong gipaningkamutan gyud. No nga ma-preserve ang standards nga gibase ra gihapon nato sa Bible, ma-preserve sa bag-o nga generation. Ano man, ang kalibutan karon grabe, mabita na maingon sila nga, okay naman sa kalibutan, daghan na may gahimo, ani. Ano, sa tuwa diri, dili magihapon pwede. Apa mo? Be not conformed to this world. Klaro kay na, di na mausap. Truth na, dili ta dapat mo awat sa kalibutan. Kung hilig sila magpaseksi, dili ta magpayana. Kung okay ra sila nga tugutan mga babae, lalaki, yung people ipakuyog na to gisa ka sa kagabi, unsa ba na diha. Ato gyapon nagitudlo nga dili gyud na sa mayo ano man. Nagtudlo ta na daghan principles sa Bible akong gitudlo sa people. How to guard your heart, guard your conversation, dili na pwedeng ana nga topics, dili na pwedeng ana nga mga fellowship. Sa una gani, sila gani, kani nga church gani, ilahat to. Dili ta mo compromise. Amen? I hope sa mga adults pod, no? Kita nga mga naguna, kita mismo, labi na nata sa tuang panimalay. Kita mismo, ang mupadayon, unsay tinuod. Mga truths, bagikan diri. Dagan kayo, ako na lang ning general. No? Pero wala trabaho siya, gusto niya mo compromise na. Okay ra nang dili mo simba, okay ra nang backslider, basta mag-offering, okay lang nang daghan tagidawat karon nga okay na lang. Ug mo na initabo, ug musugot tay sa dili mamatay gini sa church, okay ra nang wala na tay ug mo na madunggan ako. Ug sadya ano masakit ta kunta kaluoy ba sa akong batch? Kaluoy ba namo nga magsunod? Nga diri namatay sa among time. Ano man, may compromise ta. Ano trabaho sa yawa. Compromise the way atong mga pamaagi, pang-usab na nato. Pamaagi sa relationship, itong mga pamaagi, unsa ta magsuot, unsa ta musimba, unsa dapat atong kinabuhi, giusab na sa yawa. Trabaho na niya sa una.
And sunod, compromise the walk. Christians live like the world but still claim to follow Christ. Tabun-tabunan lang nato sa atong post sa Facebook. Tabun-tabunan lang nato sa atong purma. No, nga faithful ta, godly ta, pero wala na dayto. Daghan tag ginahimo nga dili day kalipay sa Ginoo. Ug makita na sa atong silingan, makita na sa new generation. Okay ra din ang ingana, okay ra din na. Compromise the walk, atong paglakaw aning kalibutan na. Giusab na na. Napa mo, amen? Number 3, compromise the worship. Atong paapil, atong pagsimba sa Ginoo. No? Ang nindot gidon ta nga pagsimba, gikan sa atong kinabuhi, hinlo nga kinabuhi, tinud-anay nga pagkanta, kinasing-kasing nga atong mga pagkanta makahimaya ba na sa Ginoo or dili. Atong music makahimaya ba sa Ginoo or dili. Okay na lang na sa kuan bitaw gikanta naman na kinay nga na klase nga music, new generation nga music. Dili na day mahimaya ang Ginoo, ang naimaya ang yawa na. Yan naman. Gisulod niya na church. How stays stand still works today. Maura gyapon na sa una. No, nga ang manang mahinder ang gospel, mahinder ang truth. So many worship but their hearts are worldly, guided by feelings instead of faith. So ang sayang don't believe the crowd. Ayaw ko ana ang crowd. Believe the word. Doon siya gisulti sa Bible mo ni atong tuhan. Amen. Mo naman ni ako makita sa Facebook. Paminaw dili tanang makita na to nga mga post ya mo nay tinuod. Okay? Pabilin gid tas Bible. Many today worship simba gyapon. But their hearts are filled with compromise, following feelings instead of the word. Grabe, makita ka, grabe. Asa naman to? Gikan sa tong kinantahan, pati sa tong sinimbahan, pagpaminaw na to sa pulong sa Ginoo, napabatay gana, or napabatay desire, nga sa kaya akong makuha karon. Kani nga wali, kinsay magwali, naabag ko'y magkuha, naabay mensahe, mo na, pagsimba na. Dili man ang imong paglingkod diya, imong presensya, mo na pagsimba, dili. Kaya posible naa ka diya karon pero wala ka nagsimba. Posible ning bukay mong baba sa pagkanta pero wala de. Maghisgot kag worship taas kay ni. O usa sa ako na, they know, sa mo, kaming preachers or pastors mo, usa sa kuan sa compromise tungod sa akong gi-mention kaganina. No, naay generation sa Kristohanon garon nga maigo, ma-offend, mawala. Maigo, ma-offend, muundang. Ang kami, dili na lang po di taon. Ano man, sige na lang. Compromise. Sa kabalota nga di mayo, sige na lang, ayaw na lang badlunga. Ano man? Pasalamat ko sa itong pastor nga mosinggit gihapon against asala. Wali, Pastor Carl, mosinggit gihapon nga di na mayo. Ako di lang ko kasinggit. Mo naman akong sinuriyahan, pero di bagyo na mayo. Same ra bagyo gihapon na. Say mo muwali me. Say ingnon lang dag. Say madunggan na to na gani sa mga people, no? Makuha na doon mawalihan sa sala, no? Ma-offend na yun. Ingnon din tag dili ta formal. Yun mi siya formal nga pagkapastor oy mangigo man. Dili oy. Maigo gid da. Yan naman gusto sa Ginoo tarungon natong kinabuhi. Satan works through compromise. Okay?
So number one, itong makita, itong text nga gibasa. Nabayaran in down ni sila. Ang trabaho sa yawa mo ang deception. Sunod, corruption. Sunod, compromise. Muna ang trabaho, hantod karon. Sukad pa na sa sahon na ito nabasa. Okay, so how can we stand against Satan's lies? Unsaon man na ito? Ato ta sa basic. Sa solusyon na, read the Bible daily. Huwag tayo lain. Daily. It's your truth detector. Gisulti ba gito sa Bible? Naiwali ang pastor, pandehang di kakauyon. Asa to the pit be. Wala, mo na, tagsam tag Bible. No, dili man ta diri nga ang pastor mo'y mag-publish Bible. Kamu tanan, gi-encourage nga, naagin mo'y Bible, pagbasa gin mo. Daily. Aron ikaw mismo makakita ka ang Ginoo magtrabaho sa imong kinabuhi, pakit-on po ka unsa ng truth nga gipakita sa Ginoo sa nag-preach, makita ra pud nimo. Pray for discernment. Jadi ang usay mag-doubt ka unsa man ni sakto ba ni? Pray, ask God to open your eyes. Sige man ko kaigo ani, pero di man ko sold out ana o say moro ba na ikuan, di ko sold out ana nga principle. Stay faithful in church. Be faithful in your church attendance. Ano man, makadungog raw niya ka. Tingali wa ka kasabot, tingali ka kinahanglan kag answer sa imong kinabuhi, pero sa dihang musimba lang ka. Naay mensahe ang Ginoo nimo. Share the truth boldly. Sabutan na, speak up for the truth or speak up for Jesus. Wala itong bahaton, how can we stand against Satan's lies? Huwag daghan pa kayo kung imo nang iskutan, di na ito mahurot. Sana, atong, kung karon nagpadayon ang bakak sa yawa, kaniadto, labi na mag-iskut ka about salvation, kinahanglan karon kita, mupadayon po tag-share sa truth. Muna nga padayon tag-simba, padayon ta sa pag-active sa church, padayon ta sa itong paghatag, paningkamutan na ito nga dili ni mamatay nga church. Kaya mamatay na ni, ang yawa wala ning undang. So gamay na lang gyud maundang pa gyud nga kabaluta sa kamaturan. Dili lang kay sa salvation. Nakabaluta daghan labi na sa mga nag-una nga Kristohanon dugay na kabaluta unsay mga maayong mga butang nga dapat mapasa nato sa bag-o nga generation. Atong itudlo. Amen. Dili pa sagdaan nato ang naa sa church, ang youth pastor, ang youth director, si pastor na bahala ana. Kinahanglan kita mismo. Kita mo'y motudlo sa tong anak. Nak dangi na di man na mao. Okay? So, sa connection na niya, ito sa verse 16 to 20, dili ko mo close. Diyan na ito mabasa ang The Great Commission. The world was spreading lies, but Jesus told His followers or His disciples to spread truth. O kung atong ang bakak nagpadayon hantod karon o kaning Great Commission nagpadayon hantod karon. O kinsay nagdalaan ni kita. Amen? Kita apil atong church na kita may nagdala sa truth. Kung dili na to sayangan o dili na to tugutan nga ang yawa, ang pamaagi sa yawa. Pagpangilad, corrupt, compromise, dili na to na siya. Tugutan. 2 Corinthians chapter 13 verse 8. 2 Corinthians, wala man inapil siya. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Ang kamaturan, gina. Di na mausab. Ang Bible, unsay gisulti, dili na mausab. Wrong gina. Dili gani na mayo, dili gina mayo. Amen? So I hope nga, kasabot na. O mag-pray ta. Ginoo, salamat kay sa imong pulong sa kamatuoran Ginoo nga among nadungog ug among Ginoo nga hibaluan ang pray mi Ginoo nga kani amo kining barugan ug among mapasa Ginoo
sa uban nga nagkinahanglan Ginoo makasabot ini. Labi na gid Ginoo sa mensahe sa kaluwasan unsay tinuod Ginoo. Nga naay kaluwasan diha nimo kani Ginoo amo po ning mapaabot ngadto sa nga nagkinahanglan. Gamita kini nga church, gamita ang matag usa. Ikaw Ginoo may magapadayon og gamit namo o ikaw pag mapadayon og himaya Ginoo ani nga church. Bless Lord among pastor kay Ginoo may gamit niya dito siyang pagwali bisan palod silang pagbiyahe pauli kay Ginoo mag-amping. O salamat kay Ginoo dragon kay in Jesus name. Amen.